Good morning, Princess. Nakatalikod sa pinto si Celine, pero kahit tulog ay makikilala niya ang boses, lalo pa at halos araw-araw niya iyong naririnig. Napapikit siya. Nakagat pa ang labi habang ninanamnam ang nakakangilo ng gulugod na pagbati ng lalaking ito. Ang nag-iisang lalaking may kakayahang patibukin ng mas mabilis kaysa prescribed rate ang puso niya. Nakagawi ang bati ni iyon ni Daniel sa kanya. Ang boss niyang super handsome and charming. Pero kahit sa araw-araw na ginawa na may kapal na naririnig niya yun, ay hindi siya magsasawa. Promise? Aba, ang saya kayang isipin na princess ang buhay nito ang turing sa kanya ni Daniel. Kahit pa alam naman niya na walang ibig sabihin dito ang term of endearment na iyon. Libre ang mangarap, right? Katwiran pa ni Celine sa sarili. Good morning, sir. Ganti niya with matching smile na peligroso sa matataas ang blood sugar. Here are your calls and your appointment for the day. Ibinigay niya sa lalaki ang listahan ng lahat ng mga tumawag dito. Screen na ang mga yon according to importance, relevance and urgency of course, ganoon din yung appointments at meetings. Thanks, Princess. Yan ang gusto ko sa iyo eh. You make my life so much easier. Abala sa pagbabasa ng mga yon si Daniel. Si Celine naman, abala sa pagtitig dito. Gosh, bakit pa you're so gwapo talaga? Hayan oh, profile pa lang, ulam na, makalaglag sa lawal na. Nag-hyperventilation siya habang iniisa-isa lang pagpipiestahan ng kanyang mga mata ang magagandang features ito. Masyadong nalibang si Celine sa magandang tanawin. Kaya na mag-angat ng tingin ang lalaki ay huling-huli siya sa aktong nagkakandaduling dito. Huli na para magkunwaring hindi niya ito sinisipat. Pinanindigan na ni Celine. Hindi niya inalis ang mga matang nakapako rito. Huwag ka masyadong mailove sa akin, Celine. Hindi mo kakayanin. Ani ni Daniel. Ay, alam na that, sir. Sagot niya. And for your information, hindi naman ako in love sa iyo. Minememorize ko lang yung handsome features mo para kapag nanaginip ako may mukha yung Prince Charming ko. Game siyang makipaglokohan dito. Okay, stare away. Game din naman ang lalaki. Hindi na siya sinita habang nagtitipa ito sa cellphone. Oops, gotta go. Ani nito, kinindatan pa siya bago tumalikod at umalis. Sapat na ang kindat na yon para mabusog ang puso ni Celine. Ang puso niyang para nagbabalak pang lumabas mula sa kanyang dibdib kung ang pagkabog nun ang pagbabasehan. Hi, Daniel, my loves. Kukurap-kurap ang mga matang nasapu pa niya ang gawin ng kanyang puso. Abala pa rin si Celine sa pangangarap ng gising at pagsunod ng tingin sa papalayong si Daniel. Kaya pagpihit niya ay hindi niya agad na malayang may taong nakatayo sa kanyang harap. Ay! Inaamag na tinapay! Bulala si Celine. Oh, sorry sir, sorry. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa lalaking nabalingan. Nakakahiya ang asta niya, hindi pang professional. Magugulatin lang talaga ako. Especially since you're so busy ogling a handsome guy, right? Ani nito. Pero wag na si Daniel ang pag-interesan mo. Mahaba na ang pila sa isang yon. Ako na lang. Second runner-up naman ako pagdating sa kagapuhan eh. At medyo maiksi na lang. Inches lang ang pila. Napatitig lang muna si Celine sa lalaki. Presko ang dating pero may katotohanan naman na sinasabi. Sa loob ng 10 seconds ay nabuo niya ang konklusyong yon. Kung itsura ang itsurang pag-uusapan ay may ibubuga ito. Saktong pag second runner-up nga kay Daniel may loves niya. Ogle me all you want. Ngumisi pa ang lalaki. Noon natauhan si Celine. Ogling nga ang ginagawa niya at napaka-unprofessional noon. May I help you, sir? Nagpaka-professional na siya. Roldan Herrera at your service. Nagbaw pa ito.
Isa ako sa mga dearest friend ni Daniel. Kakausapin ko lang sana siya. May meeting kasi siya at… Yo bro! Sigaw ni Roldan sa lakas ng boses ng lalaki. Narinig iyon ni Daniel kahit malayo-layo na ito sa kinaroroonan nila. Nag-angat ng tingin ang boss niya mula sa kung ano mang binabasa nito sa cellphone. Bro, ganti nito. Excuse me? Ani ni Roldan, tsaka siya nilagpasan na. Hinayaan na rin ng ito ni Celine. Total ay inacknowledge na ni Daniel ang presensya nito. I have news for you. Nakangiting sabi ng bisita. Tungkol kay Marga. Sino si Marga? Na-curious agad si Celine at na-imbier na. Pila-pila man ang mga babae sa buhay ni Daniel ay kinakaroon niyang i-memorize ang pangalan ng lahat ng mga yun bago sa pandinig niya ang pangalang sinabi ni Roldan. Kaya, sino si Marga? Pwes, alamin. Bilang executive assistant ni Daniel ay hindi mauubusan na excuse si Celine para magpakalat-kalat sa opisina nito. Sanay na rin naman ang lalaki sa presensya niya kaya kadalasan ay para lang siyang hangin para dito. Hindi na siya pinapansin kaya gora ang beauty niya. Pero laking gulat ni Celine nang pagpihit niya ng seradura sa opisina ng lalaki ay natuklasan niyang nakalak iyon. Nakalak? Pinihit-pihit pa niya yon para makasiguro. Bihirang gawin yon ng lalaki. Pero nakalak talaga. Ibig sabihin ba ay top secret ang pinag-uusapan ng dalawa? Top secret ang kung ano mang may kinalaman kay Marga? Nakakainis! Bilang numero 1 fan ni Daniel ay inaalam talaga ni Celine ang lahat ng may kinalaman sa lalaki. Especially sa love life nito. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang tao dahil limitado ang mga libreng magpagala-gala sa executive floor. Matapos tiyakin na walang makakakita sa kanya, ay idinikit ni Celine ang tenga sa pinto ng opisina ni Daniel. Pero dahil wala siyang maninig, kahit anong siksik pa ng kanyang tenga sa makapal na tabla, nakatuon doon ang buong bigat niya. Kaya nang biglang bumukas ang pinto, ay sumubsob siya papasok. Pero heaven! Dahil ang binagsakan ng kanyang muka ay walang iba kundi ang malapad, mabango, matigas at matipunong dibdib ni Daniel. Nabangasan si Celine nang sumadsad ang kanyang nguso roon, pero hindi bali na. Kerry, ang mahalaga, napasiksik siya sa lalaking laman ng kanyang mga pangarap. Okay ka lang? Inalayo siya ni Daniel para inspeksyonin, siguro kung nabungian siya. Okay pa sa all right, sir? See? Kompleto. Ngumiti si Celine para ipakitang buo pa ang kanyang mga ngipin. Wala na akong masabi sa appeal mo, bro. Nangangahimatay na ang mga girls, mahingaan mo lang. Ang kaibigan nito ang nagsalita. Dati pa naman, hindi mo lang pinapansin kasi inggit ka sa akin. But Celine here, she's one of a kind. Namumukod tangi siya sa mga girls sa total opposite ang ginagawa. Yung ibang babae, kunwari hindi ako type, pero ang totoo, they're dying to get their hands on me. Itong si Celine, she acts as if she's totally in love with me. But the truth is, she couldn't care less if I get married today or not. Di kaya, kukontra dapat siya ng bongga-bongga. Saan ba kinuha ng lalaki ang ideya nito? That's why she's the only woman I'm comfortable with. Natikom uli ang bibig ni Celine na magsasalita na sana sa idinugtog na yun ng lalaki. Say what? Sa loob-loob niya. Pero kung saan man pinagkukuhaan na ni Daniel ang mga ideya nito ay nakakatulong palayo sa agenda niya. Kaya sige, carry on. Pwede nga. Parang yun ang sinasabi ng tingin ni Roldan. Hindi tuloy napigilan ni Celine ang pagtikwas ng isa niyang kilay. How nice! Tanging ikinomento nito pero ngingisi-ngisi kaya hindi niya maiwasang magduda na may motibo itong hindi maganda. Whatever, ipinarating niya kay Roldan sa pamamagitan ng kanyang facial expression. So bro, don't I get some credit for my efforts? Ginusto ko lang naman na warningan ka sa pag-uwi ni Marga.
Mali ko ba naman na tinawagan ka na niya mismo? Anang ng lalaki. In fairness, I couldn't believe it myself. Napanganga pa nga ako nang malaman ko kung sinong tumatawag sa akin. Sagot ni Daniel. Ay, wala na ako masabi except you're the man. Ani ni Roldan. Nag-high five ang dalawa na nasundan ng sa palagay ni Celine ay secret handshake ng mga ito bago nagpaalam si Roldan tsaka ito umalis na. Oh, nakakita ka lang ng isa pang gwapo. Naglaway ka na agad dyan? Akala ko pa naman ako ang nag-iisang gwapo sa paningin mo. Agaw ni Daniel sa pansin niya na hindi na malayo ni Celine ay natuon pala sa papalayong lalaki. Hindi sa pinagnanasaan niya si Roldan, nagtataka lang talaga siya sa pakay nito. Selos ka naman agad? Binalingan na ni Celine ang boss niyang wala talaga siyang masabi sa kalandian. Iniisip ko lang kung saan ba to siya nagtatago. Ngayon ko lang nakita 2 years na siyang assistant ni Daniel pero hindi yata niya narinig na nabanggit nito ang pangalang Roldan. Sa Singapore base si Roldan pero paikot-ikot siya sa buong mundo. Nag-resign na siya sa dating trabaho niya at may sarili ng negosyo sa Pinas. Kailan lang siya umuwi kaya ngayon nang napadpad dito. He's a childhood friend. At sino si Marka? Sana ay pwede niyang itanong din yon, pero kahit casual ang trato nila ni Daniel sa isa't isa, ay may limitasyon din naman yon. May mga bagay-bagay sa buhay nito na kakapalan na ng muka kung uuriratin niya ng ganoon na lang. Isa pa, ang iniisip pala ng lalaki ay kunwa-kanwarian lang ang pinapakita niyang paghanga rito. Yun pa nga ang mismong rason ng biyayang tinatamasa ni Celine ang makalapit dito nang hindi siya itinutulak papunta sa kabilang mundo, kaya kailangan niyang ingatan ang paniniwala nito na yon. Kaya hindi niya dapat usisain ang binata tungkol kay Marga. Gotta go. Again, kapag may nagganap pa sa akin, kaibigan ko o kahit kapamilya pa, pakisabi busy ako. Binirahan na ni Daniel ang alis. Habang naglalakad ay nagdudutot ito sa cellphone at bago sumara ang pinto ng opisina ng lalaki ay naninig pa ni Celine na may kausap ito. Yeah, it's about Marga. Linsiyak na Marga na yon. Sino ba siya sa buhay ng forever loves ko? Paghihimutok tuloy ng puso niya. Are you free tomorrow, right? Napaangat na tingin si Celine mula sa screen ng computer niya. Gabi na pero nasa office pa rin siya. Wala nang bago roon. Hindi na rin bago ang tanong ni Daniel sa kanya kung libre siya bukas ng gabi kahit pa Biyernes kinabukasan. Gimmick night yon at yung ibang mga single ladies na kagaya niya ay malamang na may date. Hulay niya ay pakikiusapan siya ni Daniel na mag-OT. Overtime na naman, sir? Wala ka talagang habag. Kahit gaano ka-cute nakakainis ka na rin kuminsan. Nawawalan ako ng love life dahil sa'yo Sagot niya, pero hindi katulad dati. Wala ni Anino nang ngiting sumilay sa mga labi ni Daniel kahit paptiyak na alam nito na nagbibiro lang siya. Lumang dialogue na kasi niya yun. Actually, it's not about work. Ani nito. Tungkol ito sa... Napalunok ang lalaki. Niluwagan pa ang kwelyo ng polo na para bang nasasakal ito kahit hindi naman yun masikip. Tungkol sa engagement ko. Kung may bracelet sa Celine, ay baka nailuwa niya iyon. Engagement? Sir? Ikaw? Hindi. Si Martin Luther King. Sabi ko nga, ako diba? Ganti nito. Pero, bakit? And she meant it. As in, bakit? Lord, bakit? Ang ibig ko sabihin, paano nangyari at... Gusto mong malaman? Pwes, sumama ka sa akin bukas. Yun nga yung papakiusap ko sana sa iyo, na sumama ka. I need someone to help me. Mamamanhikan kami. Doon na naisip ni Celine na baka nananaginip lang siya. O mas tama, binabangungot. Dahil si Daniel, mag-aasawa na? I repeat, bakit? O bakit? Mamamanhikan? Seryoso, sir?
Hindi. Balak ko lang palitan sa trono niya si Mang Pidol. Mukhang seryoso nga ang lalaki kung ang ekspresyon nito ang pagbabasihan. Napatayo tuloy si Celine, tsaka ito sinalat sa noo. Baka naman nilalagnat na mataas si Daniel at nagdedeliryo. Tinabig dito ang kamay niya. I know wala sa image ko. Pero si Marg ang pinag-uusapan dito. At pagdating sa kanya, all deals are off. Ha? Hindi maintindihan ni Celine ang pinagsasabi ng lalaki. Kung sa bagay, ang taong under shock ay hirap talagang umintindi ng kahit ano. At under shock siya. Walang duda roon. Imagine naman kasi, si Daniel na iniisip ng madla na hindi mag-aasawa kailanman ay hayon. Sa isang kislap mata ay mamamanhika na raw ang pamilya. At sa isang babae ni Anino ay hindi na nasilayan ni Celine. Sino si Marga, sir? Sa wakas ay nagkaroon siya ng dahilan para mag-usisa tungkol sa babae. Pero parang wala na ring saysay. Para saan pa niya aalamin kung sino ito, kung alam naman niya kung ano ang napipintong maging papel nito sa buhay ni Daniel. She's my childhood sweetheart. Rather, friend. Kaibigan matalik ni Daddy ang papa niya. Sa sobrang pagiging close nila, ipinagkasundo nila kaming mga anak nila. Kumurap si Celine. Paulit-ulit, umaasa siya na may himasmasan bigla sa kanyang ginagawa. Maridiscover niya na naglakbay lang sandali sa mundo ng panaginip ang kanyang diwa at hindi totoo ang mga naririnig. May ganoon, sir? I mean, sa modernong panahon ay uso pa ang ipinagkakasundo. At uso pa ang mga anak na basta lang susunod sa pakatakarang lumapas sa panahon ng Hapon? Meron. At kung hindi totoong, kinalkal na naman ng daliri ni Daniel ang kwelyong nito. I just want to obey my father's wishes. Okay? Lalo ngayon na patay na siya at ang papa naman ni Marga ay nasa stage 4 na ang lung cancer. Wait lang sir ha. Let me get this straight. Ikaw, si Daniel Garcia, isa sa pinaka-eligible bachelor sa bansang Pilipinas at sumumpang hindi magpapahuli ng buhay kahit na kay Miss Megan Yang o Pia Wurtzbach pa, ay papayag magpakasal sa babaeng ipinagkasundo sa kanya? Ipinagkasundo! Oo. May reklamo? Nagahamon ang tono at ang ekspresyon ng lalaki. Hindi reklamo, katanungan. Maraming katanungan. Sagot niya. Bukas mo malalaman kung papayag ko sumama sa pamamanhikan namin. Ba't kailangan kasama pa ako? Kundi lang niya narinig ang sinabi ni Daniel kay Roldan na hindi nito sineseryoso ang pagpapakita niya ng paghanga sa lalaki, ay iisipin ni Celine na sadista ito. Dahil kailangan ko ng moral booster. Cheering squad ako, ganon. Sige na Celine, I'm asking this for favor. Not as your boss, but as your friend. Friend? Ni sa hinaga pa hindi sumagi sa isip niya na itinuturing siyang kaibigan ng lalaki. Para kang nakakita ng alien being ah. Mahirap pang mag-grasp ang concept na sinabi ko? Ani nito? Medyo sir. Friend talaga? Natawa si Daniel. At sa ideyang yun ka pa na-amaze, ano? Oo naman, friend. Boss mo ko, first and foremost. Pero ang tingin ko rin naman sa mga empleyado ko ay para mga kaibigan ko na rin. Lalo pa yung direktang nakakasalamuha ko araw-araw. At lalo pa yung nagpapagaan ng husto ng mga gawain ko. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Napapikit si Celine. Panaginip lang to, sure ako. Kaya relax, wag dibdibin at baka bangungutin. Payo niya sa sarili. Pero nang dumilat siya ay nadiscover niya nakatunghay pa rin sa kanya si Daniel. Ang mga mata nito na likas ng maganda ay lalo pa naging kaakit-akit sa kanyang paningin dahil sa ekspresyong nasisilip niya roon, tenderness. Yon ang nakita ni Celine na halos tumunaw sa paninindigan niya na nasa label lang ng katuwaan ang pagkakaroon niya ng matinding crush sa lalaki. Oo na, sabi na lang niya.
Nagtatayo na siyang moral booster nito. Kahit paano ay may dumating na rin sa kanya ng ideya, siya ang pinili ni Daniel na makasama sa panahong hindi buo ang kumpiyansa nito. Yes! Sinasabi ko na nga ba, di mo ako matitiis. Loves mo talaga ako no? Ng lalaki. Oo naman. Loves na loves talaga kita with all my heart, liver, kidney, lungs, and pancreas. Madamdamin niyang sagot. Kakaiba sa lahat ng eksena ng pamamanhika na saksihan ni Celine dahil siguro yon sa dalawang kasama sa upuan. Ang papa ng bride-to-be na nakaratay sa kama, may butas sa lalamunan kung saan may nakakabit na tubo at nakakapag-communicate na lang sa pamamagitan ng pagdudot ng mga letra sa laptop. Ang isa pang kausap nila sa side naman ng groom-to-be, ang lola ni Daniel na si Lola Olivia, ay para namang nawawala sa sarili. Kuminsan nga ay kung ano-ano pa ang sinasabi nito. Ito ang gusto namin ng daddy mo. Ang pinangarap namin. Binasa ng pinsan ni Marga ang tinipan ng papa ng dalaga sa laptop. Ang pinsan na yon ay nagsisilbing alalay ng ama nito. Tito Owen. Ang tawag dito ni Daniel. Tanda mo pa ba noong mga bata pa kayo? Madalas kayong maglaro ng kasal-kasalan nitong si Marga. Sabi pa ng mami ng lalaki. I remember that, Tita Leila. Anong dalaga na napangiti pa, tsaka tinapunan ng tingin si Daniel. Ngumiti ang lalaki, pero agad din nagbaba ng tingin. At aba, ano ang nakikita ni Celine? Hindi siya makapaniwala. Ang ubod ng bolero at palikerong si Daniel, nagbablush? Ngayon lang niya nakita nagkaganon ito. Childhood sweetheart. Yon ang klasifikasyon ni Marga sa buhay ng lalaki. Ibig sabihin ba ay may nakaraan ang dalawa maliban sa paglalaro ng kasal-kasalan noong kabataan ng mga ito? Habang pinapanood ni Celine si Daniel ay tumitindi ang paniniwala niya na mayroon nga. Idagdag pa roon ang pagsulpot ni Roldan sa opisina ng lalaki para lang magbalita tungkol kay Marga at tumitindi ang duda niya na may pagtingin si Daniel sa dalaga. May dahilan naman, palihim niyang pinadaanan ng tingin si Marga. Wala siyang mahanap na pwedeng ipintas dito. Beauty kung beauty ang dalaga. Parang lahat ng features ito ay sakto sa sukat. Ang ilong, hindi sobrang tangos, hindi rin naman pango. Yung mga labi, pouty, pero hindi man pagkakamalang kinagat ng bubuyog. Yung katawan, slim pero sexy, with curves and bumps in all the right places. Poise ito, makinis, flawless. Ikaw na ang Diyos ng kagandahan. Papaitan mode si Celine pero kunwari ay hindi. Hindi ngayon Handa nyo nang gawing totohanan ang kasal-kasalan na yun. Tinipa iyo ni Tito Owen sa keyboard. Kasama ang ngiting magbibigay ng inferiority complex sa lahat ng commercial models ng toothpaste ay tumango si Marga. Yes, Dad. I wouldn't want it any other way. Sabi pa nito tsaka muling tinapunan ng tingin si Daniel. Ang lalaki, hala, para na ngayong kiting-kiting kinikiliti. Kaunti na lang ay magtitiwa-tiwarik na yata. Obvious ba? Affected much ito kay Marga. Ouchie! Nagulat si Celine na siya naman ay affected much sa nakikitang reaksyon ni Daniel sa dalaga. First time, te? Kutya tuloy niya sa sarili. Para namang hindi siya saksi sa sangkatutak na panlalandi ni Daniel sa kasangkatutak ding mga babae. Pero aminado siya, iba ang reaksyon ng lalaki kay Marga. Pagdating sa dalaga, ay larawan ito ng isang lalaking in love. Mas ouchie. Huminga si Celine ng malalim. Ano ba ang dapat ikasakit ang damdamin niya? Bago pa naman ang lahat, ay buo na ang paniniwala niya na hinding-hindi magiging mutual ang feeling sila ni Daniel. Na siya, kahit abot langit ang level ng crush o admiration,
or whatever na nararamdaman niya para dito ay wala siya ni 1% na pag-asang susuklian iyon ng lalaki. Na mas mabuti ngang wag nitong suklian yon dahil kapag nangyari iyon ay hindi rin naman alam ni Celine kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Na yun nga ang mismong rason kung bakit hindi siya nagkaka-anxiety attack kapag iniisip niya na may kausap siya rito. Malabo. Imposible na magkagusto rin ang lalaki sa kanya kaya hindi siya matatakot na masaktan dahil wala siyang ine-expect galing dito. Kaya bakit may pa-ouchie-ouchie kang nalalaman ngayon? Kung nabubuhay lang si Rodi ko ngayon, ito mismo ang magpapasaya ng gusto sa kanya. Ani ni Tita Leia, nangingilid pa yata ang luha. Daddy ni Daniel ang tinutukoy nito. Ang trahiko! Matapos ang mahaba-habang pananahimik ay naalala uli magsalita ni Lola Olivia. Dapat ay ang trahiko ang isuot na mapapangasawa mo, Apo. Magandang ideya. Pagsang-ay ng papa ni Marga. Nagkatingin na si Daniel at ang mami nito. Sige. Susubukan natin. Ani ni Tita Leia. Nagtatanong ang tinging itinoo ni Tito Owen sa ginang. You're not sure you want me to wear Lola Olivia's wedding dress? Sabi naman ni Marga. Hindi sa ganoon. Maagap na sagot ni Daniel. Kasi napakamot ito ng ulo. Wala na kasi yung gown. Pabulong na sabi nito sa dalaga. Matagal na. Hindi lang maalala ni Lola. Oh, too bad. I would have loved to get married in a gown that had been passed on from generation to generation. Mas may meaning, ani ni Marga. Mas maganda rin nga sana pero wala na yung trahe eh. Sabi ni Tita Leila. Dapat na ang trahe na yun ang isuot ng babaeng pakakasalan ng susunod na henerasyon ng Garcia. Kung hindi, ay hindi magiging masaya ang pagsasama nila. Hayag bigla ni Lola Olivia. Ha? Bakit? Halatang naalarma ang papa ni Marga. Nako, hindi naman totoo yun. Maagap na sabi ni Tita Leila. Alam mong totoo yun. Giit ni Lola Olivia. Daniel, tumingin si Marga sa lalaki. She keeps saying that at oo. Legit na nga sa pamilya ang tungkol sa paniniwalang yun. Para napipilitan lang si Daniel na sabihin yun. Ang Lolo Arnulfo mo, may pinakasalang iba bago ako. Ibang trahe ang isinuot ng babae. Pero ano nangyari? Natukso siyang umibig sa iba at iniwan niya ang lolo mo. Pero sa pagsama niya sa ibang lalaki, ay sinawing palad sila. Pareho silang namatay na lumubog ang barkong sinakyan nila. Ang daddy mo naman hindi lingid sa inyo na may una siyang pinakasalan bago ang mami mo. Iba rin ang piniling trahe de boda ng babae. Hindi pa man nila nagagawang magsama nang matagal ay namatay siya sa aksidente. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, ay kayo ang bahala. Ayokong malasin ang anak ko, lalo pa ang mamatay siya. Isinulat yon ni Tito Owen sa computer. Kami din naman ay ayaw yon, anang mami ni Daniel. Hahanapin namin yung gown. Don't worry. Anang lalaki. I agree. I should get married in that gown. Kung hindi ay... Wag na lang, hayag ni Marga. Sa pagkadismayang nabasa ni Celine sa mukha ni Daniel ay isang malupit na katotohanan ang kanyang nakumpirma. In love ang lalaki sa childhood sweetheart nito. Ouchie much lang talaga. Biglang bumaling sa kanyang lalaki. I need your help. Hayag nito. Pauwi na sila galing sa pamamanhikan nang sabihin ni Daniel kung anong help ang tinutukoy nito. Hindi makapaniwala si Celine at lalong hindi niya alam kung magagawa niyang tulungan ito. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!